Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sininyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at siya nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita anupat naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y nanirahan sa ilang hanggang sa araw na nakilala siya ng bansang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pangalan. Kapag may bagong silang na sanggol, isa sa mga unang tanong na itinatanong ay, ano ang pangalan niya? Dahil ang pangalan ay hindi lamang tawag. Ito ay pagkakakilanlan. Ito ay misyon. Ito ay kwento. Sa Biblia, napakahalaga ng pangalan. Si Abram ay naging Abraham. Si Jacob ay naging Israel. Si Simon ay naging Pedro. Kapag binabago ng Diyos ang pangalan ng isang tao, madalas ay may bagong misyon na kasunod nito. At yan ang sentro ng Ebanghelyo ngayong dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Matapos isilang ang anak ni Zacarias at Elizabeth, dumating ang araw ng pagtutuli at pagpapangalan sa bata. Ayon sa kaugalian, inaasahan ng lahat na tatawagin siyang Zacarias katulad ng kanyang ama. Natural lamang yun. Iyon ay tradisyon. Iyon ang nakasanayan. Iyon ang inaasahan ng lahat. Ngunit natanungin si Elizabeth, malinaw niyang sinabi, hindi. Ang ipapangalan sa kanya ay Juan. Nagulat ang mga tao. Wala namang Juan sa kanilang angkan. Wala namang ganoong pangalan sa kanilang pamilya. Kaya tinanong nila si Zacarias. At sa isang sulatan ay kanyang isinulat, Juan ang kanyang pangalan. Hindi magiging Juan. Hindi nais naming tawaging Juan, kundi Juan ang kanyang pangalan. At sa sandaling iyon, nabuksan muli ang kanyang bibig at nakapagsalita siya. Napakagandang tagpo. Dahil ipinakikita nito na ang bata ay hindi pag-aari ng kanyang mga magulang. Siya ay pag-aari ng Diyos. Sapagkat kung sino ang nagbigay ng pangalan, siya ang nagmamay-ari ng pinangalanan. Ang kanyang buhay ay hindi bunga lamang ng kagustuhan ng tao. Ito'y bahagi ng plano ng Diyos. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong Ebanghelyo, pangalan. Dahil ang pangalan ni Juan ay hindi basta pangalan lamang. Ito'y mensahe. Ang pangalang Juan ay nangangahulugang ang Diyos ay mapagpala. Ang Diyos ay mahabagin. Napakaganda noon. Bago pa man siya makapangaral, dala na ng kanyang pangalan ang kanyang misyon bago pa man siya magsalita. Ipinahayag na ng kanyang pangalan ang mensahe ng Diyos. At hindi ba't ganoon din tayo? Tayong lahat ay may pangalan. Ngunit higit pa roon, tayong lahat ay may tawag. May dahilan kung bakit tayo nilikha. May layunin kung bakit tayo nabubuhay.
May misyon kung bakit tayo inilagay ng Diyos sa mundong ito. Ang problema ay maraming tao ang alam ang kanilang pangalan ngunit hindi alam ang kanilang misyon sa buhay, ang kanilang layunin. Alam nila kung sino sila sa mata ng mundo, ngunit hindi nila alam kung sino sila sa mata ng Diyos. Kaya maraming tao ang naliligaw. Hinahanap nila ang kanilang pagkatao sa pera, sa tagumpay, sa kasikatan, sa opinyon ng iba, ngunit ang tunay nating pagkakakilanlan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Dahil siya ang tumawag sa atin bago pa tayo isilang. Katulad ni Juan Bautista, pansinin natin na bago pa man siya isilang, alam na ng Diyos kung sino siya. May misyon na siya, may tungkulin na siya, may layunin na siya. At ang layuning iyon ay ihanda ang daan para kay Kristo. Hindi upang ituro ang sarili, kundi upang ituro si Jesus. Hindi upang maging sentro, kundi upang maging tinig. Hindi upang sumikat, kundi upang magbigay liwanag tungkol sa tunay na liwanag. At napakahalaga nito sa ating panahon ngayon. Dahil nabubuhay tayo sa isang mundong gustong maging sentro ng lahat. Gustong mapansin, gustong purihin, gustong kilalanin. Ngunit si Juan Bautista ay naging dakila hindi dahil itinuro niya ang sarili. Naging dakila siya dahil itinuro niya si Kristo. At marahil ito rin ang tanong para sa atin. Kapag tinitingnan ng tao ang ating buhay, sino ang nakikita nila? Tayo ba? O si Kristo? At narito ang pinakamagandang naisabihin ng Ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang pinakamahalagang tanong sa buhay ay ano ang pangalan ko? Ngunit para sa Diyos, mas mahalaga ang tanong na, tinatawag mo ba ang iyong sarili ayon sa tawag ng Diyos? Dahil maaaring kilala ka ng mundo, ngunit hindi mo pa rin natatagpuan ang iyong misyon. Maaaring simple lamang ang iyong buhay, ngunit lubos mong natutupad ang plano ng Diyos. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang maging sikat. Ang tunay na tagumpay ay ang maging tapat sa layuning ibinigay ng Diyos. Si Juan Bautista ay hindi nagtatag ng kaharian. Hindi siya yumaman, hindi siya naging makapangyarihan, ngunit tinupad niya ang kanyang misyon. At hanggang ngayon ay ginugunita siya ng buong simbahan. Bakit? Dahil nabuhay siya ayon sa pangalang ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya sa kapistahan ng pagsilang ni San Juan, inaanyayahan tayong tanungin ang ating sarili, ano ang tawag ng Diyos sa akin? Ano ang layunin ng aking buhay? Paano ko maihahanda ang daan para kay Kristo sa aking pamilya, trabaho, komunidad at simbahan? Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin ang isang salita, pangalan. Dahil ang Diyos ay hindi lamang nakakaalam ng ating pangalan. Tinatawag niya tayo sa isang misyon. At ang pinakamagandang buhay ay hindi iyong nabubuhay ayon sa inaasahan ng mundo, kundi iyong nabubuhay ayon sa tawag ng Diyos. Sama-sama tayong magnilay, magtanong ng ating mga sarili, magsuri. Kung tatanungin ako ngayon ng Diyos tungkol sa layunin ng aking buhay, masasabi ko bang tinutupad ko ang misyon na ipinagkatiwala niya sa akin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat dahil kilala mo ako sa aking pangalan at tinawag mo ako bago pa man ako isilang. Tulungan mo akong matuklasan at maisabuhay ang misyon na inihanda mo para sa akin. Tulad ni San Juan Bautista, naway hindi ko ituro ang aking sarili kundi si Kristo. Gawin mo akong tinig ng iyong katotohanan at saksi ng iyong pagmamahal sa mundong aking ginagalawan. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.